Kakapasok lang sa wakas na sibak sa pwesto Castro. Patong-patong na kaso nilatag na VP Sara. Castro na naman. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. Kaya wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok natin ngayon. Ito ayun, po, si Sir Badong ulit. Tinawag po na sinabi po ni Representative Franz Castro sa ating Vice President Sara Duterte, huwag niyang diktahan ng House at tinawag pang shameless o hindi na marunong mahiya ang ating Vice President. Grabe, no? Huwag niya raw diktahan. Huwag niyang pakialaman. Hindi ka na marunong mahiya. You are shameless. Yan po ang mga tinuran nito ni Franz Castro sa ating Vice President. Representative Castro, kayo po ang nakikialam sa trabaho ng presidente. Hindi nyo po pakialam, wala po kayong pakialam sa ICC. Ang Vice President po, natural na palalahanan kayo dahil siya administration. Siya po, narito po sa executive pala, bura-bura. Yung Vice President po, executive. No? Pangalawa po siya sa Pangulo ng Pilipinas. Eh nako, basta pag Duterte ang usapan, hindi pwedeng hindi siya makialam. Parang hindi naman tayo sanay dyan kay Cast. Cast na lang, Cast. Na pinakamataas na tao sa Pilipinas. Ang gusto niyong pakialaman, yung trabaho ng isang Pangulo. Actually, pinaalalahanan kayo, thank you very much kay Rolando Galvez. Boss Bads, pakape para sa'yo. Pinaalalahanan kayo ng Vice President na hindi nyo natrabaho yan. Maganda lang pakinggan yung sinabi. Kung ako yun, kung ako sa House of kung ako ang Vice President, ganito sasabihin ko eh. Wala ba kayong magawa sa buhay? Kayong mga taga-House of Representative? Bakit nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan para tumalakay ng mga resolusyon na wala namang kinalaman, mga resolusyon na wala namang kinalaman sa trabaho ninyo? Yang ginagawa nyo ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Buti nga si Sara Duterte, sumulat lang sa inyo. Kayo, pag-uusapan ninyo, pag-mimitingan sa committee level, pag-uusapan sa plenary, napakaraming congressman. Napakaraming dapat na unahin ng Congress. Sino ngayon ang hindi gumagampan ng kanyang trabaho? Ang inuuna ngayon dyan sa Congress, Duterte. 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 Wala nang pagbabago kundi puro Duterte. 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 Yan na lang ang laging laman. 'Di ba? Parang napaka-big deal naman nila. Ganun na ba kabigat ang mga Duterte ngayon, 'di ba? Kung tutuusin, Vice President lang si VP Sara eh. 'Di ba pangalawa siya sa Pangulo, meron pa rin talagang mas mataas sa kanya. Kung meron dapat pag-initan, dapat yung pinakamataas, 'di ba? Pero ngayon talagang punteryado yung dating presidente at yung Vice President. 'Di ba? Si PRRD wala na sa pwesto, napapag-initan pa. Eh. 'Di ba? Ay nako, basta talaga pangalang Duterte. Duterte. Yun ang nagiging laman. Wala nang iba, 'di ba? Hindi na nakita ang tunay na problema ng bansa. 'Di ba? Hindi niyo na tinitignan. Wala na kayong ibinabalita o sinasabi. Wala na pala ako nakikitang balitang ganun. Na mariresolba naman ang pangangailangan ng mga tao, mapapababa ang mga bilihin. 'Di ba? Wala tayong naririnig na ganon. Na inaaksyonan, 'di ba? Yung mga Pilipino, 'di ba? Yung progreso ng bansa. Ano na bang nangyayari? Umaahon na ba tayo? Number 1 na ba tayo sa Asia? Yun, wala tayong nadidinig na gano'n. Puro na lang Duterte. Duterte. Kailangan makulong ang mga Duterte. Kailangan mawala sa pwesto ang mga Duterte.
Kailangan hindi maging presidente ang mga Duterte. Kailangan palayasin natin ang mga Duterte. Puro ganun, puro ganun. Whew! Habang busy kayo nahanapan kung paano mapapakulong, kung paano pepestehin ang buhay ng mga Duterte, eh totoo naman, pamimeste lang yung ginagawa ninyo lahat eh. Di ba? Tatanggalin ng confidential fund, ngayon naman, ICC naman. Wala naman kayong pakialam dyan. Okay lang yung confidential fund, talagang sa inyo yun. Pero yung ICC, hindi nyo concern yun. Eh gusto nga nila ipahuli sa ICC. Kasi nga baka iniisip nila ICC dito kasi pag sa Pilipinas nilitis yan, yung mga Duterte, hindi agad makukulong yan. Baka mamaya 2028 na hindi pa sila nakukulong. Mamaya maging presidente pa yan, edi yari kami. Parang gano'n yun eh. Kaya ICC baka mapabilis, malay mo. Wala pang 2028 o pagdating na ICC dito, kulong na sila. Parang gano'n. Mas nagtitiwala sila sa kalakaran ng ICC, di ba? Oh, mas doon mapapabilis. Kasi nga naman, parang kinakabahan kasi sila na manalong presidente si BP Sara eh. Hindi pa nga nagdideklara si BP Sara eh. Diba? Nakikita lang nila siguro sa survey, nagpapanik na, syempre medyo kinakabahan na. Uy, number 1 si BP Sara dito ah. Diba? Number 1 Sara Duterte. Naku, pag naging presidente to, paano na tayo? Ano tayo makakaporma nito? Hindi na naman tayo magiging bida-bida nito. Paano to? Parang gano'n na nangyayari. Diba? O sabihin nyo, wala kayong pag-iisip na gano'n. O sige, kung wala nga kayong pag-iisip na gano'n, patunayan nyo sa amin. Diba? Kalimutan nyo nga yung mga Duterte. O, isang tabi nyo nga muna sila. Kasi nagtatrabaho naman si BP Sara. Ewan ko ba kung bakit kinukulit nyo ng kinukulit eh. O, diba? Baliwalain nyo nga muna. Tapos yung taong bayan muna, yung mga nasasakupan nyo muna kasi kasuhin nyo. O, kung hindi kayo natatakot sa mga Duterte. Diba? Kasi kung hindi ka natatakot sa mga Duterte, hindi para intindihin mo pa sila. O kung mananalo sila, mananalo sila. O kung ikaw, tatakbo ka sa mataas na posisyon, may tiwala ka sa sarili mo, matatalo ko yan. Kahit hindi mo sila siraan, matatalo mo yan. Kasi yung mga tao ngayon, hindi na sumasakay sa paninira. Kahit siraan mo na siraan yan, di ba wala pa rin mangyayari kasi tactics ng mga dilaw yan eh. Kumbaga, gas-gas na yan eh. Di ba? Kung talagang magugustuhan ka ng mga tao, magugustuhan ka nila. Kahit sira ang pangalan mo o hindi. 'Di ba? Tao pa rin ang nagdi-decide diyan, tao ang nagluluklok sa iyo. 'Di ba? Kaya nga gusto nila magkaroon ng chacha para may prime minister. Hindi na mga tao ang magluluklok kasi kapag mga tao nagluklok, alam na kung sino iluluklok. Sino ngayon na nakikialam kanino? Pinaalalahan ng kayo ng Vice President dahil ayaw niya kayong mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Hindi niya lang masabi, ako na nagsasabi. Okay, una yun. Tayo dito. Alam niyo, meron kang mapupunad dito, no? Ito po ang pahayag ngayon ng leadership. Kaya, si Castro, pakinggan mo yung leaders ninyo, no? Real talk. Ikaw ba susundin na naman, Castro? O si Pangulong Ferdinand Marcos? Nakita niyo mukhang big kanina yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang sabi ko kanina, diplomatic yan eh. Para hindi masyadong masaktan yung House of Representatives. Kasi masakit yun eh. Pag dinirekta niya na, pag sinabi niya na hindi natin papapasukin yung ICC, tapos masasaktan yung House of Representatives. Pero yung pagkakasabi ni Pangulong Marcos, hindi ganong masakit sa House of Representatives. Yan yung sabi natin kanina, di ba? O pareho kami nakakatuwa pag yung mga matatalinong tao pareho mo pareho mo na sinabi. Ito po ang sinabi ni Salvador Panelo. President Ferdinand Marcos Jr. is just being diplomatic to lawmakers when he disclosed plans to study the country's return to International Criminal Court. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Friday. Ito ay 1 hour ago. Nakachamba tayo. Ha? Nagiging pareho na kami mag-isip ni Panelo. Natuwa nga ako, sabi ko, natsambahan ko rin to si Panelo. Hindi ko Galing din magsalita yan si Attorney Panelo. Bilib din ako diyan kay Attorney. Sana yung utak ni Attorney, sana magkaroon ako kahit kapiraso. Tamba si Pangulong Duterte. Di ba? Okay, si Remulla, in fairness, ito po ang sinabi ni Remulla. 2019, nakaalis tayo sa ICC.
4 na taon. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pwede ba yung babalik tayong bigla dahil may nagpapatalon sa atin? Hindi. Pag-aaralan natin to bilang isang bansa. We are better than that to just jump into the fray because somebody say we should. Di ba? Hindi naman natin kasi kailangan ng ICC dito. Meron na tayong hostisya dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Para kasing pag pinapasok ang ICC dito, kung tutusin, parang inaamin natin na hindi kaya ng hostisya dito sa bansa natin yung mga nangyayari dito. Hindi kayang resolbahin. Eh di mamaliitin na naman ng mga Pinoy niyan. 'Di ba? Wala tayong sariling paninindi, wala tayong sariling hindi natin kayang disiplina, sa disiplinahin ng lugar natin, parang ganon. 'Di ba? Bagamat ganyan yung tema, alam na natin na hindi natin papapasukin yung ICC kasi hindi tayo babalik eh. Pag-aaralan lang, diplomatic para hindi mapahiya yung House of Representatives. Naintindihan nyo na ginawa sa inyo, Castro. Para hindi kayo mapahiya. Nililigtas na nga kayo ng Pangulo eh. Para hindi kayo kahihaya eh. Dahil yung ginawa ni BP Sara, talagang kayo ang tinira pero ang latay nun kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Yan yung sinasabi ko sa inyo na husay. Hindi niya binabanatan si PBBM. In fact, pinagtatanggol niya, di ba? Pero ang latay nun kay PBBM. Kasi pag tinuloy niyo yan, ano na lang ako bilang Pangulo, di ba? Sariling pinsang ko. Doon mismo sa sariling pinsang ko, magmumula yung ko-question ng aking otoridad. Ko-questionin yung aking posisyon. Kaya, ang linaw po nun. Okay. Ito na po ang pahayag ngayon ng liderato. The lower house leadership on Friday said, it will follow the policies of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after the government says it will study calls to rejoin the International Criminal Court. Speaker Martin Romualdez, briefly reacting to his cousin's latest pronouncement, said they will take it as it is. Tignan nyo, way out yan eh. Pwede ngayon sabihin ng liderato ng House of Representatives na take it at pasensya na kay Bulula. Take it as it is. No? Take it as it is. Kung ano po yung sinabi ni Pangulong Marcos, as it is. At it is. At it is. Nakakabulol. Take it at it is. Take it as it is. Yan. At it is. Yan po ang sinabi. Alam niyo, binibigyan ni Pangulong Marcos na way out yung kanyang pinsan. Susunod tayo. Yun lang. Ang sabi ni Romualdez, kung ano ang sinabi ng Pangulo, susunod tayo. O di, hindi masakit. Hindi niya sinabi na hindi natin papapasukin yung ICC. Hindi niya sinabi na tigil na yan. Pero siyempre naunawaan nila ng mga dilawan yun. Kaya nga umaatake yung mga dilawan. Wala naman sinasabi si PBBM, di ba? Napapasukin ng ICC dito. Di ba? Kaya kung ano yung sinasabi doon na sundin na lang ang presidente, dapat lang. Kasi wala naman siyang inuutos. Di ba? Way out po yan. Hindi po, para maganda po tayo, win-win. Win-win. Kasi situation, yun lang naman ang gusto nila eh. Projection lang. Pero ang real winner dito talaga, yung mga Duterte. Kasi sila yung sila yung nag-dictate nitong mangyayari na to. Di ba? Yung reaction ni Inday Sara na dati ang reaction lang ni Inday Sara, birahin lahat eh. Mas gusto ko ngayon yung mga atake ni Inday Sara eh. Pinagtatanggol niya si Pangulong Marcos. Di ba? Pinagtatanggol niya eh. Pinaalalahanan ko kayo na meron nang sinabi si Pangulong Marcos. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunayan ng masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.